Buenos dias, damas y caballeros. We did this pre-recorded vlog last night so that you can watch it early this morning. At para hindi na kailangan magising ng maaga si Vad. So may good update tayo dyan sa House of Representatives kung saan nakikita natin tuloy-tuloy na yung mga galaw nila or yung mga action nila papunta in preparation for the impeachment trial. At ngayon, they are working to get the anti-money or AMLAC, Anti-Money Laundering Council, to freeze. They are coordinating with AMLAC to effect a or to release a freeze order on the assets of the Dutertes. At nakikita naman natin ito na sa estimated 1 trillion na pera nila, they are really using it to their advantage. Nakikita natin na how they're spending for their legal defense at 150 million a month, and then plus another 50 million para sa mga pamasahe sa hotel at mga pagkain nila na sa mga Duterte na pupunta dyan sa The Hague regularly, na ginagawa na lang nila Divisoria ang The Hague. At nakikita rin natin na ginagasta na rin nila yung pera dyan sa depensa ni Sara Duterte's impeachment. And also, bago-bago lang natapos yung campaign, and most likely billion na naman ang ginasta nila dyan to enable many of their or some of their candidates to enter the Magic 12. At kaya nga nakapasok si Bongo, si Bato de la Rosa, at si Amy Marcos, at si Camille Villar, at si Marcoleta. So clearly, hindi mangyayari yan if not for the billions at their disposal in as campaign funds. Alam naman natin dito sa Pilipinas, and also based on my experience as a political campaign manager, malaki talaga bawat kilos. Malaking pera ang kailangan mong ilabas sa mga posters, sa mga press conferences, sa paglabas sa TV, sa radio, or sa social media, na very very active sila. In fact, halos tinatalo pa nga nila yung social media infrastructure ng Marcos administration. Kahit ang laki-laki pera ng gobyerno, pero parang pati ito mga bots at saka mga artificial intelligence, dyan talaga sila magaling, even yung paggamit nila ng di umano'y polvoron video, AI generated rin yun. At yun, in-expose na nga ng mga cybercrime expert na AI generated ngayon. So kaya tama lang talaga na i-hold na yan mga pera nila, i-freeze na yan ng mga pera nila. Kaya itong House of Representatives ay nag-adapt ng committee recommendation na para i-scrutinize at kung pwede i-freeze na yung mga assets ng mga Duterte, yung billion or according to the ICC lawyer na si Cristina Conti ay trilyon ang nakulimbat nila na pera from drug operations at pogo at saka irregularities in government. So sa committee report ng Quadcom na nilabas recently,
hiningi nila ang Anti-Money Laundering Council and other related agencies of the government na ituon talaga mas lalong paigtingin ang investigasyon nila dito sa reward system, kasi dito nakikita nila, dito nanggagaling yung pera sa mga extrajudicial killing, sa pagbibigay ng mga reward money sa mga police officials and personnel. So sa 66 page Quad Committee report ng Kongreso, hinimok nila ang Anti-Money Laundering Council para tingnan yung mga bank account ng mga Duterte, at lalo na yung mga sources nito, or para ma-establish kung link ba ito sa drug trade. Sa committee report na sinay ni Surigao del Norte Congressman or outgoing Congressman Robert Ace Barbers at iba pang committee chair na si Laguna Rep Dan Fernandez, Bienvenido Advante at Representative Joseph Paduano, hinihingi nila ang AMLAC to investigate the existence of the joint account as well as the legitimacy of the transfer of huge sums of money to their accounts. Sinight nila yung testimony ni Senator Antonio Trillanes during the hearing na sinabi na huge amount of money flowed into the account from alleged drug lord Sammy Uy to fund reward system for police officers. Yun, napapatay sa mga suspected drug lords. At sabi pa nga nila na dapat isama rin dito sa investigasyon na ito ng AMLAC ang mga bank accounts ni Senator Christopher Bongo and Roland Bato de la Rosa, na isa rin sa mga arkitekto ng anti-drug war, na kung saan ginamit nila yung Davao template to apply this to the whole country. Sabi nila itong dalawa ang among others ang nag-orchestrate, kasama na yung yung orchestrate ng mga AJKs at pagbuo ng pera, kasama na sa galing sa drug trafficking activities at Philippine offshore gaming operators activities. At itong si De La Rosa was cited by the report bilang main berdugo ng AJK as the former PNP chief. At si Bongo naman, sinabi sa report, played a crucial role in the disbursement of funds relating to the reward system. The funding of cash rewards came from, among others, POGO entities. So kumbaga, kung si Bato de la Rosa ang in charge sa mga killing, si Bongo in working with yung bata rin niya si Royina Garma ng PCSO, sila ang nagge-generate ng funds from POGO, from drugs at PCSO na kasama. So yan. So sabi nila na dapat talaga i-freeze na rin yung mga assets nito. So ito maganda because this is preparatory, kasi sayang naman, tulad yung blinag natin kahapon, yung pinag-aawayan ng mga girlfriends ni Duterte ang pera nila, mga pera ni Duterte, baka by the time after 5 to 10 years or 12 years, kung umabot ng 12 years yung kaso ni Duterte at nakita guilty siya, at inorderan siya to pay up yung mga damages caused to the victims of extrajudicial killings, by that time baka na-dispose na lahat ng assets nila or na-withdraw na nila lahat ng mga deposited accounts nila. Kaya dapat i-freeze na yan at i-reserve na yan para sa mga biktima ng EJKs. So we will be following up on this issue kasi
deserving talaga na meron part hindi lang man hustisya ang makukuha ng mga EJK victims, kundi mabe-benefit rin sila sa tinatawag na reparation for the crime, at kasama rin yan sa crime against humanity, kasama rin yan sa mga mandate ng International Criminal Court na hindi lang ikulong yung mga guilty sa crime against humanity, kundi i-seize rin yung mga property nila, i-freeze yung mga property nila para pwede bayaran for damages itong mga biktima nila. So we will be following up this issue kasi crucial rin itong issue ng reparation. Hindi pwede yung hustisya lang, kundi marami diyan mga nanay na nawala ng asawa o mga anak na wala ng mga tatay, ng mga nanay, ganon. So they are now greatly in need. Hirap na hirap ang buhay ng mga yan. Kaya hindi pwede lang hindi sapat na justice lang ibigay natin sa kanila, kundi dapat pati yung reparation from the damages brought to them by the Duterte administration. So yan po ang update ngayon sa issue sa ICC, and also sa effort ng gobyerno para i-freeze yung mga assets ng Duterte na nakita natin na talagang ginagamit nila for their own personal interest sa mga legal fights ni President Duterte, sa pagpifinance ng mga rallies dyan sa ICC. Si Sara nandiyan na naman sa Australia, galing just a few days ago pumunta rin siya doon sa Malaysia along with Robin Padilla and Amy Marcos. So for sure sila ang nagpifinance ng mga pro-Duterte rallies dyan, at ngayon naman sa Australia. So sayang kung maubos ang pera ng mga Dutertes at wala sa mga ganyan aktibidad, at wala nang mapunta sa mga biktima. So hanggang dito lang muna tayo. We will be keeping watch on these issues. Thank you very much everyone for watching. Good morning to all, and see you in my next vlog.